gobyerno. Nagiging dambuhalang sindikato ayon sa artikulong nalathala sa Philippine Star Ngayon Opinion column na sinulat ni Paul Jarius Bundok. Parang isang dambuhalang sindikatong kriminal ang gobyerno kung saan may pakikinabangan, mag-iimbento ng racket. Kapag nabisto, papalitan lang ang modus operandi. Pero patuloy ang krimen, walang pinagkaiba sa mafia o yakuza. Halimbawa ang Bureau of Immigration, kailangang humingi sa kanila ng permiso ang mga kumpanya na may mga empleyadong dayuhan. Taon-taon, isusumiti sa kanila ang pangalan ng mga ito para bayaran ang working visas. Nagsisingit ang mga tiwaling BI officers ng pangalan ng mga kliyenteng dayuhan. Pinalalabas na empleyado ng kumpanya para magkaroon ng legal na papeles. Daan-daang milyong pisong scam ito. Iba naman sa Department of Agriculture. Kunwari, pinalalawak ang pag-import ng isda para maging mura ang presyo sa palengke. Pero ilan lang ang iniisyuhan ng Phytosanitary o SPS clearances. Kinakartel ang pagpasok ng pagkaing dagat. Kontrolado nila ang supply at presyo. Maraming racket sa pier. Pagdaong ng barko, inoobligang umupa ito ng harbor master na taga-parada dito. Hindi naman humahawak na manibela ang harbor master pero per ora ang bayad. Inoobliga rin ang barko na umupa ng crane na pangkarga at diskarga. Ito'y maski may sariling crane ng barko. Muli, per ora ang upa. Dapat taon-taon ininspeksyon ang barko pero kulang ng inspektor ang gobyerno. Ibinabalato sa ilang paboritong kumpanya ang trabaho. Rumaraket ang mga burokrata dahil ginagaya lang ang mga politiko. Lantad na ang pinakamalaking katiwalian sa kasaysayan ng bansa. Trilyong piso ang ninakaw ng mga senador, kongresista, DPWH officials at tiwaling kontrasista na peke at palpak na flood works.